international members namin. Actually, sa international, mayroon Malaking paghamon. Pangalawa, syempre yung funding. Lalo na kung may project. Pero mukhang nasosolve namin yan dahil very generous ang aming mga kapatid sa international, sa labas. Yun. Kaya nandito si Brad Reggie. Siguro pwede niya ikwento yung donasyon at tulong ng international members namin. Actually, sa international, mayroon long time, since 2008 na establish yung International Council ng iba't ibang bansa. So, from the beginning talagang support kami dito sa national, sa mga activities nila, sa community service. But later on, we realized na kailangan mag-focus muna kami sa mga members namin. Kasi parang nangyayari, we are very hypocrite dun sa mga ginagawa namin. We serve the community, but we don't serve our brothers. Kaya nga dun sa ating letter A, yung aid, di ba? Assistance sa aming brothers and sisters. And I did not see any community there. Parang ibig sabihin, why don't, I should feed my family first before my neighbor. Tama. Diba? Ganun dapat ang mangyari. So, kaya nung naupo tayo, nanalo tayo sa election last year, ang isang naging programa namin is mag-focus sa members. Yun. And then, yung fund namin, hindi na nauubos. But because we have a big funds, and nagkakaroon tuloy kami ng maraming programa. Like, meron na kaming scholarship for the family of the brothers. Merong we apply corporate discount sa mga hotel international. So meron kami nun. At meron kaming death benefits. Lahat ng miyembro sa international. May nasampulan na ba? May nasampulan na? Implemented na yun. At marami nang nakinabang doon na tuwan-tuwa yung family doon sa although ni magandang paking na mangyari na death, di ba? Yun yung mga mga tipong mga benefits na magandang meron ng organisasyon pero as much as possible wag mo yun yung sa international, pero alam mo marami kaming kasapi na nasa laylayan din ang lipunan, mahihirap. Pero may mga kasapi na nasa piitan ngayon, maraming nakakulong dyan na talagang napakahirap. May mga pamilya yan, di ba? Nung ako ay naninilbihan pa sa gobyerno, bata pa ako noon, maraming humingi sa akin ng tulong yung mga nakukulong rumble, away, drugs, na siyempre tao lang tayo. Kinasawaan ko yun. Ako isang political figure sa lugar namin. Napapahiya na rin ako dahil pupunta sa akin ng magulang, umiiyak, at sasabihin, membro ng samahan nyo yan. Ikaw, membrong, matanda kang member, tulungan mo to. Tinutulungan natin yan, pero dumarating yung paghamon na yun na nauumay ka din dahil mahirap makiusap makiusap, lalo na yung mga kasong gano'n. Yan ang isang hinaharap natin Hinaharap natin na may naliligaw tayong mga membro. Alam mo, may isang samahan kami, parang naging kulto pa, nakita ko nagkakasal, may sarili silang simbahan, at nagkasal sila, at doon sa isang bukid ginawa, talagang may sarili silang seremonyas, ritual, ng pagkakasal. May mga abay, pero mga naka-short sila, pero totoong kasalan, at parang may mga pari na rin sila na sa isang remote na lugar yun, hindi ko lang matandaan kung saan, pinost nila sa social media yan.